So ito nga yung mga problema, no? Kala kasi ng karamihan kapag nawawala yung OLA sa Play Store, rebook na. Paalala ko lang, no? Ito ng mga huli, lagi ako nakakatanggap ng mga messages na kapag yung mga OLA nawawala sa Play Store, tinatanong sa akin kung rebook na. Actually, hindi naman talaga sila rebook eh. Totoo lang na, nilinawin lang natin itong usapin na ito. Kapag nawawala yung mga yan, hindi yan automatic na may kaso na may mga kung ano naman nare-revoke, may cease and desist. Hindi po. Si Play Store po may sarili po siyang system. May sarili siyang pamamaraan kung paano nila at kung bakit nila tinatanggal o inaalis muna pansamantala yung mga OLA na yan na bigla-bigla nawawala, bigla-bigla bumabalik. May kanta ka, di ba? Medyo pakinggan nyo muna ito, sasabihin, nawawala, bumabalik, OLA ko ba yan? Bigla na lang dumadating, text sinisingil yan, di ba? Bibigyan kayo ng link, bigla pag nawawala sila sa mga Play Store. Ganun yung style nila, ganun ang sistema ng mga OLA na nawawala bigla sa Play Store. Alright, welcome back mga ka-Johnny. Ito po ang inyong lingkod, ka-Johnny ng Janitor TV. Ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang OLA. So bago ang lahat, maglalambing lang po ako sa inyo. Paki-follow po yung aking mga social media account, yung Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Paki-like na rin po, share nyo na at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending app. So ayan mga ka-Johnny, paulit-ulit talaga yung mga tanong. Maaaring mga newbies kasi yon, maaaring mga newbies, maaaring mga talaga hindi alam na kung bakit daw nawawala, biglang babalik, magte-text sa kanila, magbibigay ng mga link na kung ano-ano para kung saan daw sila magbabayad doon sa mga OLA na nawawala. Biruin mo, no? Kasi mag-iisip ka talaga eh. Yung magtataka ka rin, yung OLA na revoke still active at nandoon sa Play Store. Example natin, the best example, si Mocha Mocha. Di po ba? Revoke na yan, pero nandyan siya sa Play Store. Namamayagpag, bakit hindi nawawala? Di ba? Madalas, kaya sasabi, ang tanong sa akin, madalas sa TikTok, revoke na pala yan, bakit po nasa Play Store? Bakit pa rin po active? Ngayon, ito lilinawin ko ang mga ahensya natin ng gobyerno, wala pong kinalaman sa mga sistema ng Play Store. Kasi po international o yung tinatawag na foreign, no? Yung parang hindi saklaw ng batas natin na na pangasiwaan o pakialaman kung ano yung mga desisyon noong Play Store, ng App Store at ng mga Facebook, yung mga social media. Hindi po kasi sa atin yan galing galing yan sa ibang bansa. Kaya maaari lang gawin ng mga yan, mga ahensya, kung sakasakali, ito payo na lang, kung sakaling marami sumasakit yung gout ko. Sensya na daw nakagawa rin kagabi, big mga utak ko. Hindi kasi saklaw ng ahensya ng mga gobyerno natin yung mga App Store na yan. Okay? Yung mga Play Store na yan. Yung mga Facebook na yan. Ang pwede lang gawin, siguro may papayo ko lang, may advice ko, o may isasuggest ko sa SEC, magkaroon sila ng isang department o ng isa pang extension na kung saan sila mismo yung magpapile ng mga report doon sa mga OLA na marami ng reklamo sa ahensya ng SEC dito sa Pilipinas at i-forward doon sa mga email ng mga App Store na ito na marami na po reklamo yan, pwedeng siguro tanggal. Pero syempre dahil hindi naman nila hindi kasi saklaw pwedeng i-report lang. Pero syempre dahil nagbabayad yung mga yan, nagbabayad yung mga OLA na yan na ilagay sila sa Play Store para ma-access natin sa paglo-loan o sa kung ano man yung kailangan natin doon sa mga apps na yan. Kung games man yan, kung anong purpose ng apps na yan sa mga Play Store, di ba? Yun kumbaga, magbabayad din sila dyan para i-promote ng Play Store. Kaya, hindi saklaw ng ating ahensya ng mga gobyerno. Ang pwede lang natin gawin is i-report na flag as inappropriate yung yung ating mga reklamo dito para mawala yung mga OLA. Pero not intentionally na kapag nag-report tayo, mawawala na ng tuluyan. Hindi katulad ng iba na katulad, example ko yung mga nawala talaga na na-revoke, yung new cash, yung sa policy lending, yung peso pop yan, tuluyang nawala sa Play Store. Pero the deal is nagpalit lang sila ng pangalan. Yun nga sinasabi ko sa iba yung nakaraan, yung Bennett at yung Morgold, mga dating populis yan.
Nagpalit lang sila ng kumpanya. Yun ang narinig ko nga, yun na kuha kong info Nagpalit lang sila ng pangalan ng apps. At yun na. Tuloy pa rin sa harassment. Yun ang gagawin lang talaga ng mga OLA na maaaring ma-revoke at mawala sa Play Store ang magpalit ng pangalan. Pero ngayon, ang dami kasing OLA na nawawala. Halos ilang linggo na. Tulad ng OK Peso, sinilip ko. Yung Light Credit, yung Gold Packet. Ano pa ba? Meron pa ako sinilip na yung Lemon Loan. Yung ano pa ba iba? Basta marami akong napansin na nawala sa Play Store. Totoo. Ilang linggo ko nang sinusurvey din na talaga hindi bumabalik. Pero, ang ginagawa nila, ay ngayon pala, kung tatanungin nyo kung babayaran pa ba yan, it depends sa inyo. Ayoko kasi magsalita na kapag hindi ko, pag sinabi kong huwag bayaran, sabihin naman ng iba, nagtuturo ako ng farming. Nagtuturo ako na marunong mangutang pero di marunong magbayad. Pag sinabi ko namang babayaran, o bayaran nyo, sasabihin sa akin, naharas ka na. Babayaran mo pa ba? Di ba hindi ko alam kung saan ako lulugar. Kaya sabi ko sa inyo, kayo na lang ang bahala magdesisyon. Nasa inyo na yung kasagutan, wala na sa akin. Ngayon, kung binibigyan kayo ng link ng mga agent, tinitext kayo na dito magbayad o doon sa mga email ninyo na doon kayo magbayad, mahirap din kasi na maniwala. Diba? Kasi ako kahit ako may trust issue sa mga OLA. Kasi alam naman natin na baka mamaya nagbabayad tayo doon sa mga link na ibinibigay nila tapos hindi naman pala pumapasok o hindi nawawala yung mga utang natin. Pinapapartial tayo ng mga halagang 1,000, 2,000, mga ganon para sabihin lang na nagbayad tayo o kaya naman binayaran natin ng buo tapos hindi naman pala mawawala pagbalik nila doon sa Play Store. Magugulat ka na nandun pa rin. Kasi iba pa rin kasi talaga pag may physical office yung mapupuntahan mo talaga. Yun ang pag-uusapan natin bukas May i-update ko sa inyo dyan about dyan sa mga dapat may opisina talaga na physical office yung mga OLA na yan na namimigay ng address. Totoo lang. May i-update ko sa inyo bukas dyan. Galing sa SEC mismo. Ngayon, diba? Kasi mas maganda yun yung may physical office katulad ng mga home credit ng Ion. O yung billings may legit naman na talaga mga ano yan na mga office. Bagay kahit di mo napuntahan yan, maayos naman kausap yan. Yun nga lang, minsan matagal talaga sila mag-reply sa email. Minsan 2 or 3 days bago sila mag-reply. Pero kung nakakausap nyo naman talaga at magkakaroon kayo ng agent na hahawak sa inyo na maayos kausap at hahawakan talaga yung account ninyo, pwede. Pero I doubt pag tungkol sa mga OLA, lalo na yung mga may mga issue katulad nga yung si Muka, di ba? Yung mga OK Peso, yung mga ibang mga nawawalang OLA like the Lemon Loan, di ba? May issue ng harassment dahil na-raid. Di ba? Yun ikaw ba maniniwala ka ba na excuse me, na totoo talaga yung mga binibigay nilang link sa inyo na yun talaga yung option payment na kapag nag-forward ba kayo ng pera ron, mawawala ba yung utang ninyo? Diba, may trust issue tayo. Hindi natin ayaw bayaran. May trust issue tayo sa mga ginagawa kasi nila. Kasi sabi mo kasi kung ako man, meron kasi ako, parang twice thinking ako think twice ako Baka kasi maloko mo ko, umaaring totoo yung sinasabi mo. Kasi yung iba kong mga OLA nga na nabayaran ko na at hinaharas pa rin ako, ayan, nayaranasan ko rin. At yung di ko nabayaran na wala pa kasi sa due date, pinost na ako sa Facebook at yung ginawa ako ng GC, di ba? Kaya gusto ko rin ng legal settlement. Ngayon, ito, bibigyan ko na lang kayo ng ideya para maintindihan nyo kung paano nyo talaga haharapin yan. Total, yun ang pinag-uusapan natin dito, usapang legalan di ba? Hintahin nyo mag-file sila ng small claims, pero I doubt gagawin yan. Hindi. Hindi nila gagawin yon kasi alam nila na may mga illegality silang ginawa. May mga may mga pruweba kayo na yung OLA na yun, may mga nakalagay pang pangalan na sila yung nagte-text ng mga hindi magaganda sa inyo, di ba? Kung may harassments, may pagbabanta, paano nga naman sila magpapile ng small claims? Hindi nila kayang gawin. Kasi pagbabantaan kayo, napupuntahan kayo sa barangay o sa bahay ninyo, kasi hindi naman ginagawa. Mas okay nga puntahan kayo kung yung nawawalang OLA na yan sa Play Store, puntahan na lang kayo sa bahay. At least doon magkakaroon kayo ng kasulatan. Di ba? Di po ba? Mas maganda yon. Tapos isang agent na lang yung kausap ninyo. Katulad din, okay. Kaya mas okay pa yung ginagawa ng digital. Nagpapakita sila sa tao yung pupunta sila sa bahay. Pipicturan ka nga lang totoo, pipicturan kang bigla. Minsan hindi mo alam, bawal yun. Kailangan may consent yung pinuntahan mo na pumayag ka magpa-picture.
Kasi syempre, meron tayong data privacy nga di ba? Kasi para sa kanya, parang patunay yun na nagpunta sila o nag-home visit doon sa kliyente na hindi nakapagbayad. Ganun po yun. Pero mas okay yun sa akin. At least, magbayad man ako, meron akong clarification o clarity na kilala ko yung binayaran ko. Alam ko yung binayaran ko na taga-ganitong klase ng ula siya. Kunwari, example nyo, si OK Peso na nawala sa Play Store, pinuntahan ka, meron siyang ID, pinakita niya, statement of account mo. Di ba? Pirmahan. Pirmahan kayo. Mas okay yan. Kasi sasabihin na, magbibigay lang ako ng link. Kaya paano kung sa Gcash nyo pala yung link na yon? Di ba? Di si agent lang kumita. Na problema ka pa. Tapos yung pupunta pa yung account mo doon sa ibang agent na mangahara sa'yo. Kaya nga sabi sa minsan, may trust issues talaga tayo. Kahit ako may trust issue pagka ganun ginawa sa akin, paano ako maniniwala sa'yo, hindi kita nakikita? Ako nakikita nyo. Alam nyo na legit yung mga ID na binigay kayo, mga informasyon. Kayo, yung mga agent, di ba? Magbibigay lang kayo ng link, tapos di naman kayo nagpapakita ng personal. Mas okay pang puntahan nyo sa bahay. Mas okay pa magpunta kayo sa barangay. Para sigurado, diretso sa to. O, di ba? Kasi kung may ebidensya na ebidensya na ng haras di mas lalong gets yung diretso po, sas na meron na kayong silver bracelet pagdating doon sa barangay, pagka napatunayan, di ba? Ganun lang kasimple yun, no? Kaya bibigyan ko kayo ng mga ideya kung paano babayaran nga yan. Mas okay na puntahan kayo. Kaya huwag muna kayo magbayad kasi ako talaga may trust issues ako. Pero kung meron mga ibang kaibigan nyo, kung sakasakali meron mga kilala kayo na may nanghihiram din sa mga ulat, meron silang apps pa na nandiyan dyan, try nyo na lang doon siguro. Pero I doubt pa rin kasi pagka nag-login kayo ron, yung sa kasama nyo naman na magkakaroon ng problema, maaaring gano'n, di ba? Maaaring makuha rin yung mga niya at madagdagan yung ipapataw na sa kanya ng mga interest or something na pwede nilang gumawa ng pang-i-scam. Yun lang masasabi ko. Kaya I doubt doon sa mga links. Kahit sabihin mo totoo na yung sinasabi nila, nagkaka-trust issues tayo. Kaya nga nawawala sa Play Store, di ba? Kasi bakit nawawala rin? Isa pa yun. Bakit nga ba nawawala yung mga yan? Maraming issue. Pwedeng maraming issue. Maraming nag-report. Nag-update. Maaring yun katulad yung ginawa ko noong nakaraan na bigla-bigla na mawawala sa phone mo. Tapos yun pala, merong hindi magandang malware na inilagay doon sa apps para ma-access niya lahat ng mga apps na nasa cellphone mo. Paano kung meron kang bank account na hindi mo naman ina-allowed na i-access nila, di ba? Paano kung meron kang mga iba't ibang klase ng mga account sa bangko na apps? Yung pala nag-i-spy na tong Ola na ito, di ba? Kaya nga pinapaalis nila. Kaya nga nagkakaroon ng security alert si Play Store doon sa mga apps na yan. Kaya kung bakit bigla-bigla nawawala at kung bakit hindi sila na ma-download sa Play Store, dahil gusto mangyari ni Play Store tanggalin yung mga malware na nang i-spy doon sa ating mga cellphone. Diba? Mahirap pagkatiwalaan yun. Paano kung laman talaga yung mga yung mga bank accounts mo na doon mo iniipon yung pera mo, diba? Maaari nila ma-access dahil kaya nila ma-access. Sigurado. So yun, no? Sana nakapagbigay ng tulong at payo itong sinabi ko sa inyo. Kung sakaling tatanong kayo ng nawawala mga Ola, revoke na ba? Hindi po yun agad-agad. Nagpo-post naman po si SEC ng mga nare-revoke o nagkakaroon ng mga issue ng mga Ola. So yun mga kadyan, hanggang dito lang po muna tayo at supportahan po ninyo ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang YouTube channel ko at hanggang sa muli, sarang hamnida po.